Dito sa Canada, ang mga international students, ang problema ng mga missing o non-compliant students. Sa totoo lang, nakakaawa. Marami sa mga estudyanteng iyon ay dumating sa Canada na may pangarap para sa mas magandang kinabukasan ng kanilang pamilya. Pero minsan, napupunta sila sa mahirap na sitwasyon, kaya mahirap din na manghusga tayo ng kapwa. Iba-iba rin kasi ng sitwasyon. Yung iba, naloko ng mga ahente o consultant, pinangakuan ng trabaho o residency pagkatapos mag-aral. Yung iba naman nawala ng school support. Yung institusyon na pinapasukan minsan nagsara o hindi na nakipag-ugnayan sa IRCC. Yung iba naman kasi napilitang magtrabaho ng sobra para lang mabuhay. Kaya hindi na nakapag-enroll o nakasunod sa rules ng study permit. Marami ring genuine students na nadadamay lang sa mga irregularities ng system. Kaya nga ngayon, sinusubukan ng gobyerno ng Canada na higpitan ang mga school at ahente para maiwasan yung ganitong problema. As of early October 2025 nga, 47,175 international students ang na-flag bilang potentially non-compliant ng IRCC. Ibig sabihin, hindi kumpirmado kung sila ay sumusunod sa mga kondisyon ng study permit nila. Halimbawa, pagpasok sa klase. Sa Spring 2024, March hanggang April, halos 50,000 estudyante na may study permits ang naulat bilang no-shows ng mga kolehiyo at universidad. Mga estudyanteng hindi nag-enroll o hindi lumahok sa klase sa mga institusyong nakatala. Sa mga no-shows na iyon, 19,582 ay mula sa India, bilang pinakamalaki mula sa mga bansang may ganitong kaso. Mga percentage yung no-shows ay nasa 6.9% ng lahat ng international students na na-trace sa report ng Spring 2024. Sa kabilang banda, may bahagi ding hindi na-report ng mga institusyon, yung not reported at yung mga non-compliant na pending pang kailangang i-verify. Nakakalungkot, no? Kasi karamihan sa kanila pumunta sa Canada dala ng pangarap, tapos nauuwi lang sa gulo o takot dahil sa sitwasyon na minsan hindi nila kasalanan. Heto nga pala yung mga madalas na nangyayari sa mga international students na na-flag o naapektuhan. Kapag na-flag bilang non-compliant, ibig sabihin hindi makumpirma ng paaralan kung nag-enroll pa sila o hindi. Hindi agad deportation, may proseso muna. IRCC magpapadala yan ng notice o review request at bibigyan sila ng panahon para magpaliwanag o mag-submit ng ebidensya, yung proof na enrolled talaga sila o may valid reason tulad ng medical leave o deferment. Kapag hindi nakapagpaliwanag, kung walang sagot o ebidensya, pwedeng bawiin ang study permit. Pero laging may pag-asa, maraming Canadian lawmakers at immigration advocates ang nagtutulak ngayon na bigyan ng amnesty o second chance yung mga genuine students na nadamay lang.